Lax and Manna. 89.5 My Subic Bay Radio. It's Thursday once again. You know what that means. It's time for Konsulta Pang Medisina. Here's Dr. Luel Husay Laksamana. Good morning, DJ Tom. And today we're talking about the lungs. Meron tayong special guest ngayon. She's a specialist sa lungs. We call them pulmonologist. Pulmo, lung. Pulmonologist. Pulmonya. Yeah. Anything about the lungs. Ano? Siya po ay nagtapos ng kanyang residency sa Capital Medical Center at nag-subspecialty sa pagkadalubhasa sa baga sa Lung Center of the Philippines. Let me present Dr. Rachel Caseha. Good morning. Good morning. Dr. It's a pleasure to have you here. At ngayon po pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay tungkol sa kalusugan ng ating mga baga. Ano po ba yung mga common cases na nakikita po ninyo dito sa ating kapaligiran? Okay, most of the time, ang nakikita natin, mga apat na common, very common. One is tuberculosis, pangalawa is pulmonya, yung sinasabing pneumonia. Third is asthma, bronchial asthma, yun yung hika. Tapos yung fourth is tinatawag namin COPD. Para siyang hika pero sanhi ng paninigarilyo. Most of the time. So, pagka sakit sa baga, hindi maalis yung usapan tungkol sa paninigarilyo. Ano ba, Doktor? Siyempre. Siyempre. Oo. So, kamusta po ba yung incidence ng tuberculosis sa atin? Wala akong eksaktong incidence ng kung ilang percentage dito sa Olongapo. Okay. Pero isa yan sa pinaka-common talaga na sakit sa mga Pilipino. Hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa Asian countries. Very common. So dito sa Pilipinas talagang ang hirap niyang makontrol because marami ang hindi masyadong nagpapacheck up agad or marami ang hindi nakakaalam na meron sila. Parang ini-expect nila na kailangan malala na yung mga simptomas bago sila pumunta sa doktor. But most of the time, marami akong nakikita na walang symptoms kahit ano. So asymptomatic kumbaga? Mga healthy. Mukhang normal? Yes. Maganda, mataba. Yes. Maganda, mataba. Hindi. Bata, matanda, nag-i-smoke kahit hindi. Mga usual. Minsan nakikita lang natin, nagtatrabaho lang. I remember yung isang professor doon sa family medicine sabi, dito sa Pilipinas, pag wala kang TV, hindi ka Pinoy. How true is that, Dr.? Hindi naman. Kasi marami pa rin naman ang walang tuberculosis. Pero madami ang exposed. Yung tinatawag na sa mga bata, yung primary complex. Yes. Kasi nagko-community medicine kami. Siguro 99% ng mga nakikita namin talaga may primary complex. Okay. With regards sa primary complex, usually mga bata lang ang merong ganyan. Yung adult, hindi na primary complex ang tawag doon. Ang primary complex is bata na na-expose sa isang adult na may tuberculosis. Most of the time, ganon. Although, bihira yung incidence or bihira yung pagkakataon na may isang batang may talagang tuberculosis, hindi lang primary complex, talagang tuberculosis, pwede rin siyang makahawa. So, how can we prevent ito pagkakaroon ng primary complex sa bata? Sa bata muna. Sa bata muna. Okay. Siyempre, kailangan malaman kung saan nanggaling. O kaya kung merong mga adult sa bahay, kailangan talaga magpa-check up sila. Especially, nakikita ko na mataas ang incidence ng mga adult na may diabetes. Mga diabetics na may tuberculosis. So, minsan naman, usually mga workers, yung mga nasa mga companies, may mga annual physical exam. May mga nakikita dyan na na-screen ka agad na meron silang tuberculosis, dapat magpagamot ka agad. And then also, pag may mga symptoms yung mga adult ng 2 weeks na nainuubo, magpatingin. Kasi yung mga bata, madaling ma-expose eh. Usually,
yung isang way para ma-prevent, syempre kailangan malinis yung environment. Yun. Tapos dapat maganda ang nutrition ng bata. Yung well-nourished. Tapos yung mga adult, halimbawa uubo, kailangan tatakpan yung bibig at hindi lang basta mag-spit kahit magdudura kahit saan. Isa yan sa common kasi sa Pilipino, dumudura lang sa kahit saan. Oo nga eh. Buti nga ngayon nabawasan na yung umiihi eh. That's true. At kung saan pa may nakasulat na bawal umihi dito, lalong doon. May attraction doon eh. O yung ating mga listeners and viewers who would want to participate sa ating program, you can text us sa 0920-90-99937. Ulitin ko po. You can join us. Pwede kayo magtanong ha. 0920-90-99937. And also, Doc, pwede rin silang tumawag, right? Oh. They can call anytime. Yes, okay please. lang? Pwede yung number. 252-8905. Ayan po, 252-8905. Alright. Alam nyo, yung doktora, yung living conditions Sa bahay. sa prevention. Yes, sa environment. Ventilation. Oo. Dapat, kasi ang hirap pag very crowded, yung spaces, walang masyadong ventilation, madilim, malamig, masikip, very prone, mainit, mataas ang incidence ng transmission ng sakit, yung hawa-hawa ng sakit. So most of the time, pag ang isang adult may tuberculosis sa bahay, may chance na makahawa siya sa ibang mga members of the family, lalo na kung hindi pa niya alam na may TB siya. Until 2 weeks after na umiinom siya ng medicine na regular. So, yung time na yon, yung time frame na yon na 2 weeks na umiinom na, bumababa na yung chance. Pero meron pa rin, pero bumababa na yung chance na makahawa siya sa ibang tao. So, especially sa bata. Ayun, So sa living conditions, parang narin ko sa Itbulagay, ayoko ng marumi, masikip, madilim, maputik, mabaho. So, yung Roderick Paulate. yung living conditions talaga dapat malinis at malinis. saka Malinis. So it started with hygiene, no? Environment din. So, yun pala, ang dali na ngayon patigilin yung pagkakahawa. Within 2 weeks, hindi na nakakahawa yung tao. Most of the time. Basta regular na umiinom man. Tsaka regular papacheck up. Doktora, ano po yung nakikita namin ng mga DOTS, yung DOTS? Ano ba yung mga? Okay. That is directly observed therapy. It's a program of the government na kukuha sila ng medicines from the health center. Tapos ang ano niyan is kailangan nakikita kung paano nila inumin yung medicine. Ang ideal niyan is doon mismo sa health center makikita na nilulunok talaga nila yung medicine. Ngayon kasi ang hirap din naman pamasahe, pamasahe at saka oras. Yung magbabantay talagang titingnan nila isa-isa kung madami yun. So ang ginagawa na lang, ang napapansin ko is parang weekly kumukuha sila sa health center. Tapos meron sila dapat responsible partner na whether responsible na tao na nakabantay talaga at nagsusupervise na talaga totoong iniinom nila yon. Because based on research, nakita na isa yan sa pinaka-effective na way para makontrol yung spread. Kasi pag nababantayan na umiinom yung medicine, yung tao, yung compliance maganda. Pag hindi kasi umiinom ng regular, what happens is parang nasasanay yung bacteria, yung tuberculosis nasasanay, hindi na siya tinatabla ng medicine. Tinatawanan na lang yung parang kinikiliti lang. Tapos dineted mo na after a while. Parang sinusuntok lang, tapos natulog lang, pagkagising buhay na naman siya, mas malakas na naman siya, parang ganun. So it's better to, parang program ng government yan to improve compliance. Yes. So yung pala yung mga nakikita natin yung mga DOT centers, DOT centers. Centers. Oo. At alam nyo, ang ating gobyerno ngayon merong massive anti-TB campaign. Yung marinig sa radyo, tuldukan ang TB. So,
we've been hearing a lot about this eh. Tapos nung maliit kami, doktora, we were kami magpipinsan, mga kabataan namin, binibigyan kami ng gamot. Sabi, ito vitamin sa baga. Yung mga trisubit nung araw. Yeah. Oo. Pero this is INH. Yes, isoniazid. Actually, ako mismo, personally, dinidiscourage ko yung pagsabing vitamin sa baga kasi hindi naman talaga siya vitamin. It's a drug. It's antibiotic yun eh. Oo, anti-TB talaga siya. So, hindi siya pwedeng sabihin vitamin sa baga, pinapalakas yung baga. Hindi may ginagamot ka. So, ang isang napansin namin is yung mga tao, ang dali nilang makabili ng mga anti-TB medicines over the counter. Isa yon sa mga reasons kung bakit nagka-resistance din. Kanya ito yung kuha nila eh. Then, kapag tinitigil nila o kaya pagka nahawa na sila, pag sinabing ito gamot sa TB, yung iba nahihiyan nilang inumin kasi may stigma yung TB na sakit ng hindi class yan, sakit na mahirap. Actually, ayun nga yung dinadrive nung aming professor dati sa family medicine. Ang TB walang pinipili. Mayaman, mahirap. Lalaki, babae, bading o tomboy. Kasi lahat, basta may exposure ka, you're prone to have it. Yes, especially pag very low ang immune system. Ang napapansin ko, ito yung mga possible factors na pwedeng mag-lower ang immune system ng tao. One is, panay-panay ang puyat. Yung, alam mo, hindi natutulog ng eksakto o kaya, basta panay-panay ang puyat for whatever reasons. Second is yung mga malalakas manigarilyo. Smokers talaga. Third is yung may mga diabetes. Pati yung mga umiinom ng alak, gano'n. Kasi bumababa ang immune system eh. Wala ka ng panlaban. So parang konting bacteria lang ay pwede kang magkaroon ng infection agad. Pero how effective are the drugs now? They're still effective up to now. Ang nagiging problem lang is pag nagkakaroon ng resistance, yun nga nasasanay kasi hindi tuloy-tuloy yung pag-inom ng medicine. Although, pag halimbawa dumating na sa point na meron ng resistance, meron namang ibang drugs na available. Merong medicines, kaya lang hindi mo yan pwedeng mabili anywhere sa mga pharmacy kasi may certain institutions kung saan pwede siyang ibigay. Libre pa rin yan. Ganun? Yes. See? Ang alam ko is sa San Lazaro at saka sa Lung Center meron yan. Pero kailangan andun ka. Kailangan within the vicinity ka kasi hindi bibigay sa'yo. Kailangan araw-araw mong kukunin sa kanila. At yun talagang tinitingnan nilang nilunok mo sa harap nila. Kasi meron na rin ibang nagkakaroon din ng resistance. So, yun. Sabi ni Dok, pinainom po ako ng gamot sa baga. After 3 months po, unti-unti nang lalabo ang eyes ko. Itinigil ko po muna dahil halos anino na lamang. Ding Manuel. Side effect ng isa sa mga anti-TB medicine. Yung Ethambutol. Yes. Bilang isang eye doctor. Sa'yo yun. Marami ako nakikitang mga TB patients na undergoing treatment. Usually mga triple therapy. Yung quadruple therapy, yung 4-in-1. 4-in-1. Pero pwede naman alisin yung ethambutol. Itutuloy lang rifampicin, isoniazid, PZA. Pwede pa rin. Ituloy yun. Sasabihin lang ninyo sa inyong, ako ang tinuturo ko kagad. Number 1, no-notify natin yung inyong pulmonologist. Bigyan natin ng sulat. Yes. Mukhang nagkaroon toxic neuropathy yung sa optic nerve. Yan naman po, marami ako nakikita na nakaka-recover naman. Although it takes time, hindi bigla. Yes. But it is alarming. Kasi meron akong pasyente, driver siya ng isang Japanese na locator dito sa SBMA. Okay. So, ang livelihood niya, pagmamaneho. He's got 7 children. 7 children. At saka yung family niya, di ba?
So, nung tinignan ko, tinanong ko agad, umiinom po ba kayo ng gamot sa baga? Opo. Then, ang binigay na brand is Myrin. Okay, Myrin P. Okay. Tapos, notify natin yung para i-modify yung gamot niyo. Oo. Pwede naman kasing ihiwa-hiwalay. Tatanggalin yung toxic. itambutol, yung toxic. Kasi hindi na pwede na basta na lang din i-stop tapos wala rin siyang coverage. Tapos, we usually cover them with B-complex. Yun. So, we let them eat more food na maraming B-complex. Lagi tinatanong sa akin, Doc, ano ba yung mga pagkain maraming B-complex na natural? The Rock for one. Yung rice bran. Kasi yung ng bigas namin. yung balat na yun. Okay. So, nung tagapon nga yan, Dark, ginagamit na kinakain nila yan kasi konti yung pagkain. Nihahalo sa food. Okay. So, konti daw may very, very no. Yan, mga toxic neuropathy. But, marami na available ngayon na supplements na maraming B-complex. So, probably, pwede idagdag yun sa therapy nila, no? Yes. So, doktor yung husband ko, nagpa-PE, pre-employment exam. At meron siyang spot. Anong ibig sabihin to? Hilar, sabi. Siguro hilar adenopathy. Or spot. Common kasi na term na ginagamit before or even up to now is yung may spot ka sa lungs or weak lungs ka. Ako naman, sinasabi ko talaga, kung talagang tuberculosis yun, I don't use any other word except TB talaga. Pag tinanong nila, Doc, TB na ba yan? Oo, TB na talaga yan, tuberculosis. So, the best pa rin is, especially kung hindi pa siya naggamot kahit kailan, kailangan maggamot siya. Kasi may mga industries dito na ayaw nila na umiinom, parang ayaw nila na pumasok ka na hindi ka pa nagagamot. Kasi mataas may chance na mahawa mo rin yung ibang mga coworkers na normal pa. Kanya, in your reason, that's why they screen out the workers para sa kabutihan ng nakararami. Yes. Kasi if you have this communicable disease, dapat makontrol. Ito, mga tanong. Pero yung mga pumapasok, mga eye questions Anyways, since you're participating, basahin ko na nga. Ask ko lang, anong ibig sabihin ng pinguecula, OU, at lithiasis, OU, rule out glaucoma. Okay, isa-isa. Pinguecula, yan po actually wala sa topic. Yung pinguecula yung parang mga maliit na laman na tumutubo sa gilid ng mata. Kapag yan ay sumampa sa itim, ang tawag doon ay pterygium. Yung lithiasis, mga batong maliliit na tumutubo. We also call them concretions. At yung glaucoma naman, unti-unting pagka-bulag dahil unti-unti namamatay ang nervo ng mata. Doc, ask ko, yung ubo at sipon, hindi ko po siya matanggal. Pa-check up naman ako, wala naman pong sinasabing doktor tungkol sa sakit. Nagbigay lang siya ng receipt. Baka reseta. Nagtataka ako kasi kahit umiinom naman ng gamot, inuubo at sinisipon pa rin. Sabi, ng iba may allergy. Yung ubo at sipon, pasulpot-sulpot, thank you. Sana masagot ko. Ani. Okay. Ang unang tanong is gano'ng katagal? Gano'n na katagal yung ubo at sipon niya? Kung matagal na, pabalik-balik matagal, sinasabing allergy, especially kung may reaction sa mga pollens, mga dust. Oo. Tapos, especially ngayong summer, anong tawag niya? Yung pollen na namumulaklak. Yung mga talahib. Ganon. So, very, so I have to know, kailangan kong malaman kung gano'ng katagal na yan. Pero kung ganyan na pabalik-balik, paulit-ulit, binigyan ng mga antibiotics, hindi nag-i-improve, mukhang may allergy siya. Anong klaseng allergy? Pwedeng allergic rhinitis or possible, nag-uumpisa na siya ng bronchial asthma. So, pag ganyan, yung mga antibiotic walang effect yun. It will not work. Tapos, basta kailangan niya ng ibang medicines. So maganda, ma-examine ka mabuti, Ani. Ha? You may see doktora. Saan po yung clinic niyo, doktora?
Okay. Sa Brill Street ako, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, 11 a.m. to 2 p.m. And then, Tuesday and Friday, 3 to 5 p.m. sa Lourdes Hospital. Yun, so Sa, Doktora. sa outpatient department. Doktora, bago po tayo magpatuloy, nais ko munang batiin ng mga special na mga taong nagbe-birthday ngayong April. Wow. Nandiyan si Dr. Arnel Chua. Yung nephrologist. Nephrologist. Ang birthday niya sa April 11. That's Bukas. At si Dr. Suzette Perfecto, yung pediocardio, Yes. sa April 14. At si Dr. Andrew Pusong, isang general surgeon. So, happy birthday po sa inyong tatlo at sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong April. At may announcement din tayo. Yung hospital, Our Lady of Lourdes International Medical Center, is hiring medical technologists, nurses, and mga GS personnel. General services. You may send your resume at Our Lady of Lourdes International Medical Center or through our email ollimc@yahoo.com. So, yun. That's good. So, yun po yung kwan. Kung hindi nyo yung matandaan yung email, google nyo na lang yung Our Lady of Lourdes International Medical Center. At doon. So, we need medical technologists, nurses, and GS personnel. Okay. And doctors are also welcome to practice dito sa ating hospital. Yes. At si Doktora, nandun every Wednesdays and Tuesdays and Fridays afternoon. So yun ha. Ang hotline ng Lourdes ay 222-9011-213. Doktora, yung isa pang katanungan na laging tinatanong ano ba ang pinanggagalingan ng hika ng matanda? O pagkaalam ko ito yung COPD Dalawa ang pwedeng masabi nating hika ng matanda. Yung isang hika is pwedeng totoong asthma yon. Like, for example, may family history siya ng asthma, may mga kapatid siyang asthma, pero nung bata pa siya, wala siyang asthma. Kung kailan tumanda, pwede siyang doon nagkaroon ng hika. Especially kung meron siyang exposure sa mga sigarilyo, second-hand smoking. Tapos, pangalawa, may mga gumagamit siya ng mga uling o kaya kahoy pag nagluluto. Para kang naninigarilyo niyan. Nasisinghot. Oo, nasisinghot. Yung pangalawa naman, yun yung tinatawag natin na dahil sa paninigarilyo, hika dahil sa paninigarilyo. Most of the time, nag-uumpisang makita yan at the age of around 50. Pero kung mas maaga nag-start manigarilyo, mas maaga magkakaroon ng simptomas. Parang hingal na hingal, hirap huminga. Minsan naman nag-umpisa siya sa ubo lang. Walang tigil na ubo o kaya hindi matigil-tigil na ubo. Kahit ano pang ibigay ng mga antibiotics, ayaw mag-improve. Pero later on, marami kasi mga medicines yan. Yun ang isang, yung mga later part, yun yung tinatawag na parang unti-unti kang pinapatay. Kasi talagang hirap na. Yung mga later part. Pero pag nag-uumpisa pa lang, parang hingal and then mawawala. Tapos pag may nag-trigger na naman, aatakihin na naman. Ito si Mon Zamora, sabi niya, Doc, iba pa ba yung hika? Kasi ang aking tatay, mula nung magkaroon ng sakit sa puso, nagkaroon din ng hika. Mga cardiac asthma. Pwede magkaiba naman yan. Hindi, parang naapektuhan lang yung lungs doon sa sakit sa baga. Ay, sa puso. Sa sakit sa puso. So, hindi siya basically dahil sa lungs. Pero pwede rin na late na lumalabas yung mga sakit sa lungs. Doktora, mag-pause muna tayo for some reminders, ano? At i-upload yung first half ng ating program ni DJ Tommy. Okay, we'll be right back. Stick around. From the biggest, most reliable postpaid, prepaid, only text, only call, and 25. Enjoy free unlimited all night, all day. Text